Hi guys, welcome to another video. So it's 5:26, June 13, 2026. Excuse me. Kailan ko nag-decide mag-vlog ngayon kasi may pala ako dito. Gusto kong i-document yung itong nangyari sa akin. Actually, para doon sa mga maseselan, pasensya na kayo. Pero I'm sure hindi lang naman ako yung nagsasuffer ng ganitong case. So yun, meron akong anong tawag dito, lagi kong nakakalimutan yung term. So yun, meron akong dyshydrotic eczema. I'm sure hindi lang ako yung nagsa-suffer nito. So siya yung magpapakita ko ng picture diyan guys, kung ano yung itsura niya. So yun sa'kin kasi medyo, um, naging ano na siya, hindi ko naman masasabing like super severe, pero medyo lumala siya ng konti. Kasi, high school pa lang ako guys, nagkakaroon na ako ng ganito. Usually nagkakaroon ako dito sa palad, dito sa portion na 'to, tsaka dito. Para siyang beehive na ano siya, parang square-square ta's may tubig siya sa loob, magkakadikit siya. Tapos tumutubo rin siya dito sa mga side ng fingers ko diyan, in between. Tapos sobrang grabe yung inabot ko nung high school ako kasi to the point na na-infect na siya, nagkaroon na siya ng nana sa loob. Sorry, Pero yun, ngayon wala namang gano'ng senaryo. Kaya lang kasi, yung sa akin ang nangyayari napansin ko, meron akong mga butlig-butlig, tapos may tubig siya sa loob. Para siyang blister, ganyan. May tubig siya sa loob. Tapos, hindi siya magkakadikit kagaya before. Ano siya, medyo magkakahiwalay siya. Tapos, ayun, makati siya. And then, siguro dahil sa sabon, so natutuyo siya. Tapos, after nun, may tutubo na naman siya na bago. Parang ganon. So, nangyari, parang, ito siya. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yan yung situation ng finger ko ngayon. Yan. So, kung makikita nyo, medyo nagbabalat siya. Kasi nabasa na naman siya, kaya medyo nag-ano siya, tawag dito, nawala yung mga makakapal niyang balat. Ayan. Tas dito, dalawa lang yung daliri ko guys na affected dito, itong dalawa. Pero ito yung pinakamalala. So, kung makikita nyo, siya yung pinakamalala. Ayan. Ayan. Tsaka mahapdi siya ngayon kasi dry na dry siya. Tapos sa kabila naman, ito. To focus ba siya? Yan. And then ito. Yan. Yan yung itsura niya ngayon. Tapos, ang nangyari pa kahapon, napansin ko na may mga rashes na ako sa braso. Hindi ko alam kung makikita nyo guys, pero may mga rashes ako dyan. Ayan o. May mapapansin kayo na parang mga butlig-butlig. Yan. Tapos napansin ko guys, meron din siyang tubig sa loob. Tapos makati din siya. So, doon ako na-alarma. Kaya, ano na guys, nagpa-check up na ako kanina. Kaya, yun. Napansin ko, meron na rin ako sa legs. Tapos, ayun nga, nangangatin na din ako. So, nagpa-check up ako sa dermatologist. And, yun nga, eczema nga yung diagnosis niya sa akin. So, nag-reseta siya sa akin una ng ointment. Tapos, with steroid daw. So, hindi ko siya tinanggap. Sabi ko, Dok, ayoko po ng may steroid. Kasi guys, may side effect yan. I-google nyo na lang. Hindi maganda yung side effect ng mga ointments na may steroids. Nabasa ko na yan kasi nung nagre-research ako about dito sa mga nangyayari sa skin ko, nabasa ko yan and nakita ko din sa yung mga steroids na yan, pwede niyang i-stop ngayon yung nangyayari sa balat mo, pero pwede siyang bumalik ng mas malala. So, yun yung ayokong mangyari, guys. Pwede siya kasing bumalik na magiging mas severe yung dating sakit mo na mild lang.
Kasi tas nag-apply ka ng steroid sa katawan mo, tas pagbalik niya, kumbaga yung impact ng pagbalik niya sa balat mo mas malala. And syempre ayaw natin na mangyari yun guys. So bumili na lang ako ng Belactin na tablet. So inumin ko siya for 1 week. Puwede ko na siyang umpisahan mamaya. Wala naman sinabi dito na inumin ko siya after meal or what. Basta 1 tablet. Take 1 tablet per day. For each. Para sa kati siya. For 1 week. And then, gusto niya din ako magpa-CBC guys. Kasi, for ano daw to, baka may viral infection daw ako. Gawa ng mga, itong tumubo sa braso ko. So, gusto niya malaman kung saan ba daw talaga to nanggagaling. Kung i-describe ko siya sa inyo guys, para siyang tigdas hangin. Hindi ko alam kung familiar kayo sa tigdas hangin. Maliliit siya na butlig. Tapos parang yung iba sa kanya may tubig siya sa loob. Pero dahil binabad ko siya sa cleanser kanina, naging butlig na lang siya. Wala na siyang water sa loob. Naging butlig na lang siya. Pero nandun pa rin yung itch niya. E nararamdaman ko pa rin siya dito guys sa legs ko. Yung sa may, lalo-lalo na dito sa may tuhod ko na part. Tapos, kukunan niya din ako. Gusto niya din ako parang, Cotamir. Sorry guys, hindi ko mabasa. Pero tinanong ko na to dun sa laboratory kanina. Skin test daw ito. Kumbaga, di ba sa mga kasi nga sabi ko sa kanya, umabot na to ng almost 3 weeks. So, gusto niyang malaman kung saan nanggaling. Kasi baka daw may fungus na. So, gusto niyang makita or malaman kung ano nangyari. Bakit naging ganun kalala yung nangyari dito sa kamay ko. So, yun yung para mabigyan niya rin ako siguro ng tamang gamot kung ano ba talaga yung dapat kong i-take para hindi na siya bumalik or para magamot siya. Sa ngayon, ang wino-worry ko talaga is yung rashes ko sa braso. Wala siyang nireseta sa akin ng vitamins or anything kasi malalaman pa ngayon dito. Kailangan ko magpa-CBC. So, papagawa ko to bukas. Kasi, kaya hindi siya nagawa today, parang sa skin test. Since nasabunan ko siya today, may nilagay akong mga products sa kanya today, hindi ko siya pwedeng ipagawa kasi makaka-affect daw yon sa magiging result. Kaya bukas na lang. Sabi sa akin noon sa laboratory na pag nagpagawa ka niyan bukas ma'am, kailangan wala ka nilagay na kahit na ano sa kamay mo. Kailangan tubig lang, as in tubig lang yung dumaan sa kanya, yung sa balat. Para mas okay yung maging result nung skin test na yun. So, update ko kayo bukas, guys. So, yeah, babalik ako bukas dun sa ospital and papagawa ko tong test. Balikan ko kayo. Yun na lang muna. Bye. Hi guys, it's 4:20 p.m. June 14, 2026 and kababalik ko lang galing ospital. Actually, meron na sigurong an hour kasi kakatapos ko lang din mag-lunch. Late na ako nag-lunch. Alas 4 na. But anyway, yun, kagagaling ko lang sa ospital. Tapos, nagpa-test na ako guys kasi kailangan ko nang gawin yung mga tests. Kaya yun, ginawa ko na siya kanina. So, yung ginawa sa akin kanina, hematology ba yun? Kumuha sila ng skin sample dito sa finger ko. Tapos, kinunan din nila ako ng WBC. Ayan. Sumusunod siya sa akin. Kinuhanan din nila ako ng blood. Ayan. Kasi, gusto malaman ni Doc kung saan nanggagaling yung mga rashes ko dito sa braso. Tsaka, ngayon, meron na rin ako sa legs. So, actually, hindi ko alam kung saan galing to. Pero yun nandito sa kaliwang braso ko kasi medyo mas dumami siya. Yun dito naman guys sa kanan kong braso. Bali, medyo hindi ko masabing medyo kumalma siya. Yun lang.
Pero meron pa din. So, yun yung tawag dito. Yun yung i-figure out natin kung ano ba talaga tong mga to. Tapos yung dito naman sa fingers ko, nag-scrape sila ng skin para makita nila yung sample. Kasi baka sabi ni Doc meron na daw fungus to. Kasi masyado na siyang matagal para maging ganito. Kasi usually yung eczema, nawawala din talaga siya. Which is yung mga nangyari sa akin before, nawawala din talaga siya. Pero ito for some reason, hindi 3 weeks na siya, meron pa din. Tapos bumabalik-balik pa rin siya. Medyo nagkaroon pa nga ng pagkakamali sa laboratory kasi isang daliri lang yun nakuhanan sa akin, which is dapat dalawa. So, baka dito kukuhanan sa kabila kasi meron din ako dito na affected. Itong dalawang daliri. Ito. So, kukuha rin sila ng sample dito. Pero, babalik ako sa ospital tomorrow morning na mga around 7 para pagawa siya. Kasi kanina, isang daliri lang yung nakuhanan sa akin. Anyway, balitaan ko kayo bukas kasi yung result nun, makukuha siya after 3 hours lang naman. Pero baka magpalit na lang ako bukas ng umaga para gawin nila yung sa kabila kong kamay. So, update ko kayo guys. Sana gumaling na ako. Pero, for that, kailangan mo nang malaman kung ano ba talaga to pag lumabas yung mga tests ko. Hi guys, welcome to Anatomy Day. Today is July 3, 2026. It's 10:37 ng gabi. Kaya ako nag-decide mag-vlog ngayon kasi parang gusto ko lang mag-document ng health ko. Yun, so parang health update. So, yun, yung na-share ko nung una is yung nangyari nga dito sa skin ko. Sa ngayon kasi, okay na siya. Kung makikita niyo yung kamay ko, magaling na siya. Yan. Ito yun, yung dalawa. Tapos, ito naman sa kabila. Itong dalawa. Yan, okay na siya. Okay na sila, by the way. Actually, meron pa nga akong follow-up check-up na hindi ko na na-vlog. Kasama ko si Arnie that time. Tapos yung mga rashes ko dito sa braso, wala na din siya. Pero every now and then, napapansin ko nangangati ako. Hindi ko alam. Sabi kasi ni Doc sa akin, kailangan ko daw i-figure out kung saan nanggagaling yung allergy na yun. Kasi guys, pwede pala mangyari na, halimbawa, dati hindi ka naman allergic sa seafood. Pwedeng in the future maging allergic ka na sa seafood. Pwede palang mangyari yun. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano yung scientific explanation for that. Pero I'm sure yung mga doktor, alam nila yan. Yung dito kasi, sabi ni Doc, kailangan ako yung maka-figure out kung ano yung nagpapakati sa akin. So, yung napansin ko, nagpapakati sa akin is yung malalansa. Like, sardinas, o kaya yung mga depende kasi sa luto ng isda yung malalansang luto ng isda yun, napansin ko nangangati ako dun. So bakit baka nag-start ng vlog ngayon? Kasi bukas guys nakaschedule ako for operation. So iba na naman to guys. Nakakaloka. So after nung sa skin ko, nangyari sa skin ko, ngayon iba naman to guys. Actually itong anong tawag dito, meron kasi akong bukol guys, and hindi ko siya mapapakita sa inyo kasi nasa may lower butt cheek ko siya sa left side. So parang paano ba? So parang ito yung puwet, nandito siya sa baba. Na malapit siya sa pagitan ng hita ko.
So siya, nag-start siya na parang ganito lang. Hindi ko na kung mapapakita ko sa inyo. May bukol din ako dito na parang bump lang. Basta meron akong bukol ngayon dito. Alam ko nakikita nyo. Basta may bukol ako dyan. Ayan, no? Na kapag ginalaw-galaw mo siya, hindi siya nagsistay doon, or alam mo na hindi siya nakadikit sa buto or sa laman, hindi rin siya masakit. Yung parang usually na nakakapa natin dito guys sa leeg natin kapag sisiponin tayo, uubuhin tayo, o magkakasakit tayo. Yung pag ginaganyan-ganyan mo ng pinipress mo siya ng fingers mo ng ganyan, gumagalaw din siya. Parang may nakapasok lang na candy sa loob ng balat mo. Parang ganun yung feeling. So, doon lang yung nag-start, guys. Akala ko nga dati, pigsa or anything. Pero hindi eh. Kasi, ang pigsa kasi masakit siya. At saka para siyang pimple sa umpisa. So, binaliwala ko siya before. Tapos, napapansin ko, lumalaki na siya. So, ngayon, iba na yung hugis niya, guys. Kasi dati, ang hugis niya, parang nakaganyan lang siya. Ngayon, guys, parang ang hugis niya ngayon, gumanyan na siya. Paano ko ba i-describe sa inyo? Basta parang tumuloy siya ng ganyan. So, parang may lalabas sa buntot sa ano ko. Parang may lalabas sa buntot sa puwet ko. Charot. So, ngayon, naka-usli na siya. And, hihirapan na ako lalong umupo. Kasi, pag nauupo ako, guys, nauupuan ko din siya. Dahil nandun nga siya, banda sa may lower butt cheek ko. Nasa baba siya ng puwet. Diba, ito yung puwet pa ganyan. Nandito siya sa baba. So, yun. Kaya nahihirapan akong umupo. Kaya bukas, nagpa-schedule na ako kay Dr. Buban ng operation. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako bukas. Pero itatry ko mag-vlog. Kasi, ako yung sasalang guys sa operation. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako. O mautosan ko sila ate na mag-vlog. And, update ko na lang kayo bukas guys after my operation. Sana, actually, outpatient lang naman ako. So, hopefully, maging mabilis lang lahat bukas. So, see you guys tomorrow. Bye! Samok si ate. Around 45. Kakatapos ko lang guys. Yun na yung damit ko. Tingnan natin yung tsura. Ayan siya. Naantay ko lang yung billing ko. Puntahan ko na si ate. Nararamdaman ko na yung sakit niya guys. Tapos tayo punta na natin si ate. Tapos ito yung nireseta sa akin ni Doc. Yung nireseta niya sa akin. Yan, punta na natin si ate. Hindi siya sa labas. To 25 na kakauwi lang namin. Ang sitwasyon ko ngayon, kalahati lang ng puwet ko ang nakaupo. Kumakain akong chicken joy. Yan. Kain tayo. Te, may malamig na tubig ka. Hindi kami nagmamamay ng tubig. Ate, soft drinks tayo. Ha? Soft drinks. Soft drinks? Hindi, hindi. Ako? Walang nalabas dito sa
Mountain Dew daw. Initan daw. Wala tayong Meron pa na mag-ako ba? Wala eh. ang init-init. Hindi kami nagmamalig na water. Paano dyan naiibsan yung init ng katawan niya? Aircon. Nakaka-dry nga ang aircon. Nakaka-dehydrate nga ang aircon eh. Kasi pag nasanay ka ng malamig, malamig na yung hahanapin mo. Oo, hindi masyado malamig yan. Hindi ka. Hi guys, it is exactly 2:58 ng hapon and umuwi muna ako dito sa bahay. Galing ako kala ate. Pero sabi ko, inom muna ako ng gamot. Nag-decide ako na dito na lang uminom ng mga gamot. Ayan, yung gamot ko, antibiotic, 2 yung nireseta sa akin. So, inumin natin to twice a day. Hirap. Ngayon, I think meron ng magti 3 hours na guys nung naoperahan ako. Nararamdaman ko na nag-wear off na yung ano niya, yung anesthesia. So, nararamdaman ko na din talaga yung ano niya guys, yung sakit. Pero bearable naman siya. So, sa Mercury, bumili rin ako ng bulak. Yan, bulak ako dito. Tapos yung mga dressing. Yan, yung ganitong dressing. Tsaka, betadine. Yan, betadine. Tapos, bumili din ako ng medical tape. Yan. Kasi everyday kailangan ko siyang palitan. Kailangan ko siyang linisan. Dapat pala dinamihan ko pa yung ano, yung gasa kasi Tuesday babalik ako kay Doc. May follow-up check-up ako sa kanya. Titingnan. Siyempre, gano'n naman talaga usually pag surgery. Kailangan mong bumalik sa doktor para makita niya kung ano yung naging progress. Tinanong ko siya sa nurse kanina kung ilang stitches yung tinahi. Sabi 3 stitches lang daw yung tinahi sa akin guys. So, ibig sabihin hindi siya ganun kalaki. Ini-expect ko kasi parang nangaabot siya ng 5. Siyempre, hindi naman natin alam yun. Pero dahil, siyempre, magaling yung doktor. Magaling yung doktor ko, guys. Sobrang bilis lang ng operation ko kanina. Nasa, tawag dito. Parang, tansya ko, 10 minutes niya lang ako inoperahan, guys. As in, saglit lang talaga. Mas matagal pa yung tinambay ko doon sa operating room. Kasi, inantay ko pa yung mga PhilHealth ko. Inantay ko pa yung mga pipirmahan ko. Billing, ganyan. Tapos bumaba pa ako dun sa secretary ni Doc kasi binigyan niya ako ng breakdown ng mga babayaran. All in all, fortunately, sobrang thank God, ang binayaran ko is 6,000 lang. So, yung doctor's fee lang yung binayaran ko. And then, the rest, yung biopsy tsaka operation, covered na siya lahat ni PhilHealth. Kaya sobrang laking bagay. So, dun ako kila ate. Matutulog mamaya. Pero ngayon, ang hirap kasi hindi ako makaupo. Tapos, kasi syempre mape-press siya. Kaya hindi ako makaupo. Update na lang ako mamaya. Bye! Hi guys! It's 8:30 ng gabi. July 5, Sunday. And it is the second day. Kahapon ako inoperahan. And right now, so far, so good naman. Pero yun lang, hindi ako makaupo.
ng diretso. I mean, hindi ako makaupo ng maayos. So, result nito, hindi ko pa kayang pumasok bukas. Wala akong problema sa paglalakad. Though, yung paglalakad ko mabagal. Kasi syempre, kailangan kong alalayan yung weight ko sa may left side ko na, or sa may left leg ko. Kasi hindi ko pwedeng excuse me, hindi ko pwedeng masyado yung weight ko sa left leg ko kasi baka mamaya bumuka yung tahin natin dyan. So 3 stitches lang naman yung ginawa sa akin, pero syempre kailangan pa rin natin mag-ingat. And malayo kasi guys yung nilalakad ko, mostly pag pauwi, kasi yung nilalakad ko mula Ayala Ave hanggang 1 Ayala. Kasi sa 1 Ayala ako sumasakay everyday pauwi. Yung papasok, walang problema. Kasi malapit na lang yung nilalakad ko. Sa Ayala Ave na ako bumababa. Pero yung pinaka main problem ko kaya hindi ako makakapasok is yung pag-upo ko. Hindi ako makakaupo sa bus ng matagal. And mahirap i-posisyon yung sarili. Ngayon mostly it's either kumakain ako ng nakatayo or naka half lie down ako. So yung ginagawa ko dito, parang nakaganyan lang ako guys, ganyan. Ganyan lang ako guys. Hindi ko kayang umupo ng diretso. Ngayon nakaangat yung isang side ng butt ko. Kasi hindi ko pwedeng daganan. Kasi nasa ilalim siya guys. Kumaga, nasa taas siya ng likod ng hita ko. So, natatamaan talaga siya ng surface kapag umuupo ako. So, hindi natin siya pwedeng daganan kasi baka bumuka yung tahi. Right now, sabi ni ate, swollen pa siya. Siyempre, kahapon lang yung So, ipapahinga ko na lang muna siya hanggang Tuesday. Let's see kung Wednesday kung kaya ko nang pumasok. Kasi yung pag-upo talaga yung issue ko guys. And alam naman natin sa office na maghapon tayong nakaupo. So mahihirapan talaga ako. Tuesday, babalik ako kay Doc for follow-up check-up. And usually gano'n naman yung routine nun after mo ng operation. Babalik ka talaga sa doktor para i-check nila kung ano nangyari. At the same time, para malaman ko din yung result ng biopsy ko. So, yun. Update ko na kayo guys later on kung anong mangyayari. And see you na lang sa next video. Bye! Apo. Kaya tatlo kayo, ay dalawa kayong July. Si June pala si Eric. Sandra kasunod. Oo, August. Yan, 11:52 na ng umaga, kagagaling ko lang ospital. Akala ko follow-up check-up. Yung pala, yung PhilHealth ko, hindi pala kasi natapos. Ako lang yung lumabas na operahan nang walang discharge slip. Nakalabas ako na ospital nang wala akong discharge slip. Ang tindi ko, diba? Sabi kasi ni Doc, uwi na daw ako masunurin ako. Di umuwi ako. Pagkalabas ko ng operating room, diretso uwi. Ganun lang, kabilis. So ngayon, yun yung inasikaso ko. Pero, babalik pa ako next week. Kasi, next week Tuesday. Kasi wala pa yung result ng biopsy ko. Anuhin sa akin ni Doc yun. Babasahin niya yun sa akin. Tuesday, Thursday, Friday lang yung schedule ni Doc. So, nun pa lang tayo makakabalik. Ngayon, andito ako kala ate. Nakatambay kasi makiki-aircon ako. Kami lang ni Sandra yung nandito. Dahil si Sandra ay currently on SEM break. Mamaya namin kakainin to. Ayun kasama si Sandra talaga kasi nagagastosan ako. Pag sa bahay kasi natidiis ko. Pag nandito ako sa kanila, nagbubudulan kaming dalawa.
Gusto namin kumain pareho. Tapos sasabihin niya, lilibre mo ko. Ganyan. Siyempre, alam naman ako lang kakain. Pakainin ko din yung pamangkin ko. Ha? Ayan ang line ko. Oo, yun yung makapal mukha niya ni Sandra. Di ba, pag nakagraduate si Sandra. Kung gagraduate. Uy, graduate ka. Lagot ka sa mama mo. Siya, mag-update na lang ako siguro. Baka bukas papasok na ako. Kailangan ko na masok bukas kasi wala na ako sasahurin. So, papasok ko na ako bukas. Update na lang ulit ako siguro kung ano man yung kailangang i-update. See you then. Bye. Hi guys, it's July 17, 2026, 1:34 ng hapon. And kakauwi ko lang guys galing ospital. Nag-follow up check-up ako. And akala ko saglit lang yung mangyayaring follow-up check-up. Turns out na inaabot ako dun ng 9, 10, 11, almost 4 hours guys. Sobrang daming pasyente kanina. And hindi na ako nakapag half day sa work. Dapat kasi mag half day ako today. Kaya lang hindi na kinaya. Naging matagal kasi yung paperworks doon sa PhilHealth ko. And okay lang naman, worth the wait naman din kasi at least wala akong binayaran. Akala ko kasi simpleng check-up lang siya, simpleng follow-up check-up lang. Kaya lang ang nangyari kanina, sumalang ulit ako sa operating room. Tapos doon ako chinek ni Doc. And then, nakita nga niya na okay naman na siya. Tinanggal niya yung tahi. Tinanggal niya yung mga sinulid. Yung stitches ko. Tapos, at the same time, nakuha ko na din yung result ng biopsy ko. And thank God, okay naman siya. Hindi naman siya malignant. Cyst lang yun nakuha sa akin. Walang proper explanation sa akin yung doktor kung saan ko siya nakuha or anything. Dahil sobrang full pack. As in, full pack kanina sa ospital. And ang daming inooperahan ni Doc. Kasi sunod-sunod yung inooperahan niya. So, yun na lang yung nagawa sa akin ni Doc. Chinek niya lang ako, yung wound ko, yung stitches ko, ni-remove niya. Tapos, tinapalan na lang ako ulit. And then, binasa niya yung biopsy ko. And then, yung sinabi niya nga sa akin na positive naman daw yung, ang tawag dito, yung result, goods naman daw. Dahil, yun nga, wala namang cancerous dun sa nakuha sa akin. So, sobrang thank God for that. And ngayon, wala, hindi na ako nakapasok. So, magstay na lang ako dito sa bahay. Edit ko na lang tong video na to guys. Sobrang putol-putol to. Malalayo yung pagitan niya. And hindi rin ako masyado nakapag-vlog doon sa ospital. Kasi, syempre, ospital yun. And ayaw natin na mapagalitan. So, ngayon, at least, wala na akong kalbaryo. Kasi, okay naman yung result ko. Ito yung result ko, guys. Ay, ito pala. Ito yung result ko. Ilalagay ko yan dyan sa screen kung ano yung nakuha sa akin. May sukat pa to, guys. So, ano lang to? Epidermal inclusion cyst. So, yun. May mga sukat siya. 4.5. So, ilalagay ko dyan, guys, sa screen kung ano yung details nito. Basta ang importante dito nakalagay, there is no evidence of malignancy seen. Yun yung importante. So, thank God. Thank God talaga dun. So, yun lang guys. Yun lang yung health update ko. And so far, so good. Yung exam ako sa kamay,
Okay naman na siya, magaling na siya guys. Pero I would not say na it's 100% okay. Kasi every now and then, meron pa rin akong nararamdaman ng mga kate. Lalo na pag kumakain ako ng peanuts. And ang tigas ng ulo ko kasi kumakain pa rin ako ng peanuts. Though hindi na siya everyday like before. Hindi ko binili yung ointment na nireseta sa akin ng doktor kasi ang mahal niya. Pero huwag niyo akong gayahin guys. 2,000. Kasi sabi ko, I don't think na magagamit ko pa siya dahil okay naman ako, magaling naman ako. So, ito yung ginagamit ko guys. Yan. Yan yung ginagamit ko ngayon na nabibili lang sa Shopee. And okay to. Kasi, pag nilalagay ko siya, kagaya nung nakita ko dito kahapon, meron ako ditong tumubo na 1 peraso na yung may tubig ulit sa loob. Natuyo. Natuyo siya within minutes. And I think okay to. Kasi meron pa akong isang ginagamit. Kasi maganda yung reviews nito eh. Sa TikTok umasa. Ito meron din ako nito. Ito naman, okay to sa kate. Yan. Ang gamit ko din yan. May mga cooling effect sila. Pero parang sa akin mas okay to. Yan. Kasi, tsaka mura lang to. Wala pa tong 200 pesos. So imagine that, buying a cream that worth 2,000 plus pesos kesa dito. And yung ibang creams kasi, mga ointments may steroid. So ayaw natin ng ganun. I think na-mention ko na yun sa previous vlog ko, yung mga may steroid. So yeah, end ko na dito guys. And thank you guys for watching. Sorry sa vlog ko kung boring man to. And yeah, it's just parang life update na rin for myself. Kaya nag-decide ako mag-vlog about this. So thank you guys for watching. May you have a great week ahead. Bye!